Z, may nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung pwedeng gawin para madumina mo ang isang EA sa kama. Okay? Well, actually, hindi ko man ma-share sa inyo lahat dito dahil alam niyo naman nasa YouTube tayo. Pero kahit paano, may mga ibibigay ako sa inyong tip na pwede ninyong gawin para lalong ganahan, mag-init, rumispeto, sumabmit at maging feminine at lalong mag-perform para sa iyo yung EA mo. Okay? At itong unang bagay na gusto ko malaman ninyo ay walang iba kundi yung utos-utusan mo siya. Okay? Ipagawa mo sa kanya yung mga bagay na gusto mo. Like, halika dito, umupo ka dito, isubo mo yung ano, okay? O sabihin nating tanggalin mo yung ano, okay? O kaya tanggalin mo na yung ano mo, okay? Tanggalin mo yung ano ko, okay? O kaya sabihin mo, hawakan mo tong ano, okay? Tapos umpisahan mo na ng anuhin, okay? So, yun, utusan mo siya, okay? Yun yung isa, okay? Dapat inuutusan mo siya. Dito, tumabi ka sa akin dito. Halika dito, tumabi ka tapos dito ka sa ano ko, okay? Ganun, hindi ko masabi lahat, okay? Pero, yun nga yun, okay? So, yun yung una na pwede mong gawin, utusan mo siya. Tapos, pangalawa ay yung sabihin nating medyo magiging physical ka o dominante ka physically. Okay? Hindi mo siya sasaktan, hindi ka rin sabihin natin magiging sobrang agresibo, okay? Pero dadaanin mo siya sa sa lakas ng katawan mo. Okay, nandiyan yung sabihin natin hihilahin mo siya. O kaya minsan pagka nasa likod ka tapos may dog show na nangyayari sa telebisyon, okay? Pag nasa likod ka, pwede mong sabunot-sabunutan siya, o kaya diin-diinan yung ano niya, yung likod niya, o kaya hawakan yung batok niya, okay? So, yeah, ganun yung way. Okay, o kaya pagka kayo, nasa mission ninyo kayo, okay, naka-mission kayo, okay, pag naka-mission kayo, habang naka-mission kayo, ang isang bagay na pwede mong gawin ay hawakan yung yung gawin, mag-form ka ng letter V. Okay, sa mga nakakaintindi dyan, i-letter V mo siya, okay? Okay, hawakan mo ng dalawang ganon, o kaya hawakan mo yung dalawang dalawang arms niya. Tapos yung dalawang kamay niya itaas mo, okay? Para madumina mo siya. Okay, so yan yung dalawang bagay na pwede ninyong gawin para madumina mo yung EA mo sa kama. Okay, dahil hindi po pwede na siya yung dominante. Dapat ikaw yung dominante, tapos siya yung submissive. Okay, pero may mga times gusto ko rin na pwede rin naman na magpapadumina tayo sa kanila. Kapag nakita mo na ganado siya o siya yung agresibo, o kaya sabihin natin kung kaya mo nang i-command ito sa kanya. Okay, pwede yun. Yung pagdudumina naman niya pagsisilbi sa iyo. Okay, pero yung pagdudumina mo, hindi yung pagsisilbi sa kanya, kundi pagkuha mo sa kung anong gusto mo sa kanya. Dahil ang tunay na lalaki ay dominante. Dahil para maramdaman niya yung sexual tension, kailangan maramdaman niyang lalaking lalaki ka. Okay, para maramdaman niya na babaeng babae siya. Dahil kung hindi niya mararamdaman na ganun ka-masculine, then hindi siya sasubmit sa iyo. So kung hindi siya sasubmit sa iyo, then hindi siya magiging feminine. So kung hindi siya magiging feminine, hindi mo makukuha yung gusto mo. Dahil hindi nga niya maramdaman na sa mga oras na iyon ay gising yung pagkababae niya. Diba? Kapag yung babae, siya naman yung babaeng babae sa atin, tayo naman yung nagigising yung pagkalalaki natin. Okay? So, ang point ko dito ay kung magagawa mo na ma-attract siya o mabuhay sa kanya yung sexual tension na iyon, makapag-create ka ng sexual tension nang dahil sa pagkalalaki mo sa opposite ex niya, okay, dahil ikaw yung opposite niya, then of course, yung mangyayari dito ay mas magiging feminine siya na rason para sumubmit siya sa masculinity mo. Na yung submission na iyon ay actually equals dun sa bagay na gusto mong mangyari sa inyo. Okay? At ang isa sa mga, magandang benepisyo nito ay maano ka pa niya, magagawa ka pa niyang kumbaga ay mas mabigyan na magandang performance. Okay? O sabihin nating mas may enjoy mo yung mga oras na ginagawa ninyo. Nag-iisip ako ng mga tamang terminology dahil alam nyo naman again sa YouTube. But anyway, yun yung point ko dito. Okay, so
the more na mas masculine ka, o mas dominante ka, mas ramdam niya yung pagkalalaki mo, so mas mabubuhay yung pagkababae niya. So kung gawin na yung pagkababae niya, isusuko na niya sa yung gusto mo. Dahil siya nga, gusto na rin niya. Iyon. Okay, tandaan nyo, ang gusto na ng tunay na babae ay isang tunay na lalaki. Ang gusto na isang tunay na lalaki, of course, isang tunay na babae. Yung masunurin, malambing, mahinhin, di ba? O magaling mag-alaga, o yung magaling magsilbi, 'di ba? Kasi babae siya. Kumbaga, ang gusto mo ay yung gagawin yung mga bagay na gusto mo. Samantalang yung babae naman, ang gusto niya ay yung isang lalaki na may power sa kanya, yung mas mataas sa kanya, yung kaya siyang utusan at kayang gawin sa kanya yung isang bagay na kahit pa physical pa, pero hindi naman yung physical na hindi tama. Yung kumbaga, yung para ma-enjoy nyo lang ba? O yung physical na hindi mo kailangan ipaalam sa kanya, bigla mong hahawakan sa ganito, di ba? Bigla mong duduminahin sa ganitong parte, o di ba? Ganun ang gusto niya, nang hindi ka nagpapaalam. Okay, yung sabihin nating unapologetic, ganun ka, hindi ka yung nagpapaalam pa, pwede ko bang gawin ito, o nahihiya na gawin ng isang bagay. Kumbaga, wala kang pakialam kung anong mararamdaman niya, basta gagawin ko yung gusto ko kasi gusto ko yun. At uutusan kita kasi ako yung may power sa relationship natin na to. So, dahil do sa power na yun, o do sa dominance na yun, buhay na buhay ngayon yung pagkalalaki mo sa kanya. At yung pagkababae niya, mabubuhay naman ito ng pagkalalaki mo na iyon. Okay? So, ganun lang kasimple para ma-enjoy ninyo palagi yung ginagawa ninyo. Tandaan nyo, napakalaking parte nitong bagay na ito sa isang romantikong relasyon. Okay? Dahil pag namatay itong bagay na ito, yung relationship na ninyo ang susunod. Dahil isa nga ito, sa totoo lang, ito talaga ang tunay na rason kung bakit gusto ninyo ang isa't isa, itong babae at lalaki. Kung mamamatay itong bagay na ito sa relationship ninyo, din panigurado, yari kayo. Dahil tandaan mo, kaya ang babae at ang lalaki ay gustong isa't isa ay dahil para sa procreation o pagpaparami. Pagpaparami na ginagawa sa loob ng kwarto. Okay? So, napaka-importante na matutunan ninyo ito. Dahil kung hindi kayo marunong at mabuburingan yan, maniwala ka sa akin, maghahanap yan ng iba. Okay? So, again, unahin ang grind and purpose, self-improvement, at pag-abot sa tunay ninyong potensyal. Okay? At laging tandaan, the safe X is the best X. Enjoy, stay A!